Hmm, hello, hello?
Magulo. Wow, ganda na ng background. Move ka dili dad. Kaya Sorry. lang, nagiging invisible si brother. Dali na Wala, hindi, Ha? Kuan. nakikita mo. Kailangan lang na ano, medyo Kailangan- malapit kayo, Malapit pantay kayo kayo sa camera. Okay Na, Move ka mom. Pwede mo Here. nilakihan para makita niya. Dili ang okay. Now, ganda. Thank you. Sige. Move daw dad. Move here para sa. Small world, no? May Son-in- mga technical son-in-law people. niya pala to si ano, Kendrick. Move daw. Kendrick. Okay na na. Magka-ward kami for magka-stay kami for a long time sa sa Pasay. Okay. So I was surprised, nakita ko bakit nandyan si ano. Kendrick. Siya nag-ayos. Oo. Siya pala ang ano niya. Tech support niya pala to si Kendrick. Kendrick. Oo, move ka dali. Nakauwi na kayo. Kagabi lang din ako umuwi from Manila. Kaya ng Saturday? Kami Saturday, tapos Sunday attend kami ng conference, then nung Monday alis na naman kami. So kahapon kami nakabalik. Okay. Buti na lang. Buti hindi nag-conflict sa schedule niyo yung ano. Natatawa ako kasi kanina kasi pinapost namin yung podcast may nagtanong sa akin. Member pala yung may-ari ng Nuwatay? Member ba sila? Like, oo. Sabi niya, nagtanong na siya kung ano ba yung franchise, paano sabi ko, punta ka na sa website nila. Nakita ko yung website niya, very clear naman doon yung information sa franchising. So, anyway, hopefully he gets into it. Friend ko rin yan, negosyante rin yan, nasa siya, mga equipment, bakery equipment business yata sila. Okay. So anyway, I think a lot of people are excited, no, nung nalaman nila na iyan kayo. That so hope maybe we'll be joined by some people through Facebook Live today, and we will also be posting this sa ating sa YouTube. So na to, pag tinignan niyo yung channel namin, YouTube channel na Academy, nag-build kami ng mga doon podcast katulad nito, so people can review from time to time pag may mga focus na gusto silang pag-aralan or i-review doon sa mga interview natin. So na to, palagi na tong nandoon. You will be posted for eternity. Kakahiya? So but it's I'm sure it will be, sabi ko kay sister, kukulangin, actually kala mo mahaba yung 1 hour, mauubusan tayo ng oras sa mga pag-uusapan natin. Parang nag-lunch tayo, parang kulang pa yung oras. So anyway, so it's about 7 o'clock, so we'll get started na. So welcome again to everyone who is joining us tonight sa ating podcast. This is being broadcast sa Facebook live right now, and this is something that we try to do twice a month now, where we interview local and international entrepreneurs so we can learn from their experiences. Okay, and this event is being sponsored by the Academy for Creating Enterprise. No? So our mission is to ignite the spirit of entrepreneurship among faith-driven people. No? So I'm sure that Heavenly Father wants to bless us, but it will require that we act on the things that we are learning. So hopefully itong mga podcast na to will also inspire people to act, as well as bring no inspiration and insight on their plans. So we're blessed to be joined tonight by of course very busy entrepreneurs, no? So the other night na nag-uusap kami, ilang franchises na naman yata ang kinakausap ninyo, no? So I'm glad that you can spend at least an hour with us tonight, so that we can inspire others as well. So just a little bit of introduction. I'll give
Kenneth and Annabelle some time to also introduce themselves. So I know that they're a family with 2 kids. Okay, and Brother Kenneth was an overseas worker, no, for some time. Yeah. In Thailand, tama ba? Tama. Tama. No, so and he is an electrical engineer, and one of his former lives, he was an IT educator as well. No, so he was an Yes. instructor in a computer school, eventually becoming an administrator in one of the known IT colleges dito sa Philippines. No, and a very good combination because Sister Annabelle, Annabelle's background is in Sister Anne. Anne na lang, no? Ano Sister lang. Anne's Oo. background is into accounting, no? Kaya ganda Oo. yata ng combination nito para sa negosyo, no? And Oo. their tandem as husband and wife has proven to be a very effective combination, yung kanilang competencies and traits to start many businesses. They've started an internet cafe, then did a build, operate, and transfer business, developing computer laboratories for schools. I think nationwide nyo rin ginawa yun. Ano, tama ba? No. Hindi naman. Yung sa Regional lang. Visayas lang. Visayas Sa and Visayas. Mindanao. Visayas lang wala. We tried All right. Mindanao. So anyway, that's enough of me introducing you. I would like to give you some time to give a little bit of introduction about your family and perhaps how you met, a little bit about your love story. Okay. So, and so what do you do in the church right now? Okay, so si Brother Ken daw, tinuturo ni Sister Anne. Si Brother Ken ba ang mag-share? Ang sa akin is church, Sunday school teacher, and at the same time nasa stake as WSR specialist. SGM. SGMB instructor. Alam ko, SGMB instructor pala kayo. Yeah, SGMB. Ang daming wisdom na nakukuha ng mga group ninyo siguro sa mga sa weekly gathering, So Yeah. thank you. Sister Annabelle, anything you'd like to add about your family siguro? Ngayon nasa ako stake primary. So first counselor po. Tapos kasama ko rin si Kenneth sa SGMB. Tapos temple ordinance worker din, pero once a week lang, every Friday. Oh, amazing. So, And may dalawang pala kami. Apo. We have yung sa amin, we have 2 kids. Our eldest is Joshua. He is the first counselor sa bishopric sa ward namin. Then Erica, nasa stake din siya sa YSA. They are both married. Meron kaming 2 apo. Okay. May your tribe increase. Damihan pa. Mas marami sa produce ninyo. Okay, so thank you for that. No? So let's talk about your journey as entrepreneurs. No? So kasi yung iba, matagal na nilang pinano yung pagnenegosyo, no? Na eventually magiging negosyante sila. Yung iba naman, aksidente yung kanilang pagiging entrepreneur. So what is your, ano bang naging story niyo? How did you get into your own business? Okay, I'll answer to that now. It was me who invited Kenneth try a massage shop along Fuente Circle. And then I told him to try the 30-minute foot massage, which only cost at 50 pesos for 30 minutes. That was 2004. And moving forward, we got addicted to the massage. Having a once a week massage to twice a week, and then almost every day na. So
one day, while we were waiting for our turn for the massage, body massage, and the massage shop manager encountered an angry client slamming the glass door, and then umalis kaagad. So kami, while waiting, tumayo din ako, asking the massage manager for our masseuse. Pero he answered to us in a very impolite way na you can always go if you cannot wait. Oh, But grabe. but we stayed lang. So we start counting the clients coming in. So for an hour, 15 to 20 customers were rejected. That's the turning point. Ken and I decided to go into that business. Okay. So Yung customer service nila worst talaga. Oo. Hindi ka na nakita na sobra Sobrang talaga. in demand siguro sila. Yes, because at that time they were the only Thai massage shop in Cebu, the biggest one. So that means all of the patrons na gusto magpamassage ng Thai, nasa kanila lahat. So there were no competitors, so that is why ganon sila. Ganon sila mag-treat ng mga customers nila. So Pero what happened? going back, I wanted to explore before we get into that. I wanted to explore paano kayo, kasi there were, I know in your story, may nauna kayong mga negosyo di ba? Yes, nauna kaming negosyo. Ako nagtatrabaho ako. I was working as a school administrator, tapos si Ann naman nagtatrabaho siya as branch accountant sa Sanyo. So galing ako nagtatrabaho ako galing sa labas. When I came back, we wanted to start a business. Pero alam mo na, you need to, yung buhay mo, you need the income. So nagtrabaho din siya. So we found an opportunity na tinatawag namin na build operate transfer, in which yung computer, we will supply the computers and modules of a certain school kasi during the time needed talaga sa DepEd was demanding private schools to have a computer subject. The problem with the private schools at that time, they don't have the skill to operate the computer. At the same time, they don't have the modules. Wala silang teacher. So yun pinasukan ko. So that means there was a demand during that time. Ang computers, may demand siya. And may mga private school na may computer sila pero ang problema nila, they don't know how to maintain it. So sa akin, sasabihin natin na talagang marunong ako sa computer, marunong ako mag-repair or whatever sa computer, paano pa sa takbo. So we offer them the services na kaming mag-supply ng computer. At the same time, yung payment ng mga estudyante sa school, a part of that would be paid to us. Like for example, yung laboratory fees nila which is 100, 60 pesos ang sa amin. But we will have to provide the computers, module, saka isang teacher. So yun ang needed nila eh. So yun ang demand nila. So we got a contract in which it has a pay of around 30,000 or 28,000 a month. And we have a contract for 4 years. At that time, yung salary ko was 25,000. So anong sinimulan niyo yan, Brother Ken? Nagtatrabaho ka pa din? Yeah, nagtatrabaho ako. So simultaneous mo ginagawa? Simultaneous kong ginagawa yun. Nagtatrabaho ako. Pero during the time na may contact kami kasi ano siya madre na school. So lumapit sila because they needed it. At that time, nagtrabaho pa ako. But ang sabi ko, if I'm going to get this business, sigurado ako na makakuha ako ng 28,000 a month, which is
parang compensation sa salary kung magtatrabaho ako. Match So, na. Match na sa salary ko, which is higher pa nga. So sinabi ko, if I'm going to get this one, we will have to get a capital which is around siguro mga 300 to 400,000. So naghanap kami ng loan. Okay. Yung loan namin, niloan namin, so saan yun yung loan eh? Oh, Sa OWA. Sa Mm. OWA, nag-loan kami doon sa OWA. Binigyan kami ng line ng OWA. Pagkatapos no, yun nga. cooperative. So when we got the capital sa OWA, sabi ko sa kanya, mag-resign ka, ako wag muna. Kasi ang karamihan was at that time was 16, around 16,000, tapos meron siyang mga pero mas sabi ko sa kanya, compensated na yung salary niya, ikaw na lang, tapos ikaw ang magbantay. So yun, nag-resign siya, tapos siya nang nagbantay. Ang ginawa namin is that it's not only the bill to pay transfer, naggawa din ako ng internet cafe. So yung Okay. internet cafe, nag-income siya kasi ang ano doon, the reason why we need to put up an internet cafe is that pag may sira yung computer doon sa sinuplayan namin na pinaglagyan namin ng computer sa school, hindi namin i-repair, but we will have to take out the computer tapos ipalit namin sa internet cafe, tapos doon namin i-repair sa internet cafe namin. Tapos ako din mag-repair pag uwi ko galing trabaho. Then we found out na after 6 months, sabi ko, kung if I'm going to put up my time lahat dito, mas lalaki ito, sabi ko sa kanya. So after 6 months, wala, nag-resign din ako sa trabaho ko. So nung 6 months na yun, may isa pa lang yung school, isa pa lang kliyente nyo? O meron ng ibang? Yes, isa pa lang. So that means talaga kami nag-gamble, but I believe on the system of the business, yung the business plan. Pag resign ko, after 1 year, nakakuha kami ng 7 school, 7. Wow. So it was no, pero good 7 decision. school times, sabihin natin 25, meron kami mga 100. Nagne-net kayo ng 25 bawat school nung time na yon. Yeah, parang ganon. 25. O parang outside na yan sa sweldo ni sister kasi she was being paid as well, right? Yeah, oh. So outside of the salary, meron pang net na 25. Oh, kasi yung salary niya doon kinukuha sa internet cafe. No, ang galing ah. Allied businesses, no? Ang ano lang doon, ang problema lang doon is yung capital namin, saan kami kukuha? Oo. So how did you address that? No? So, well, una siguro, hindi ba kayo natakot? Sabi nyo, parang medyo nakakatakot din, 300,000, di ba? You were getting into a loan, no? Siguro, may experience na ba kayo about getting into a loan? Kasi minsan ayaw ng mga tao yan, di ba? Takot kami mag-loan kasi baka hindi namin mabayaran, no? So, how did you make that decision? As long as yung yung business model mo is sure ka, nakikita ka, bakit matatakot ka? Sabi ko sa kanya. Kaya hindi talaga kami natakot, kaming dalawa. Kasi kung mawalan kami ng trabaho, we are sure that we are paid at 28,000 a month. Kasi tuition yan sa estudyante. Oo. Tuition yan. So kailangan babayaran din kami. So hindi kami natakot. That is why we will have to expand. Kukuha kami ng maraming ng school. Pero ang problema lang, may life siya. Oo. Tsaka maganda hindi ka kagad bumitaw din sa employment, no? Nauna mo na si sister. Hindi naman. Oo. Hindi naman. So parang minimanage niya yung risk din. For those listeners na gusto nila na mag-business, yun nga, wag bibitaw because you need the income yung sa trabaho. But if you are sure na talagang ito kumikita na, iwanan niyo na yung regular job niyo, yung daily job. Iwanan na kasi sayang opportunity. And at the time I was, I think 31 years old. So I still have the energy talaga na kaming dalawa. So 30 pa lang kayo nung talagang nag-decide kayo to get into full-time entrepreneur na kayo. Yeah, mga 33 years old. 33. Okay. Bata pa pala niyan talagang So what will you counsel sa mga mga kabataan ngayon, no?
is it good to start a business earlier than that or later than that? It is good to start business nung bata pa kasi may energy ka pa eh. Mm. Kasi pag business, kasi pag trabaho, 8 to 5 ka lang. But in business, 24/7 yan. Oo. Minsan, yun ang isang na-realize ko rin, ano? Nung nag-start ako ng negosyo ko, akala nila, magiging boss ako. No, Tama. magdi-dictate ng oras ko. So anong natutuhan ninyo? Hindi ganyan na yung pag sarili mo kasi ang problema lahat nasa sa'yo eh. Tawagan ka. Kung natulog ka, tatawagan ka. Hindi yung yung nagtrabaho ka na yung department mo pag may problema hanggang 8 to 5 ka lang. Pagkatapos 8 to 5 sasabihin mo na wala na ako eh. Trabaho tapos na trabaho ko. But pag entrepreneur ka, pag business ka, tatawagan ka ng in the middle of the night, you will have to answer it. Kasi yung business eh. Okay. So, let's go to that. Yung mga challenges na naging siguro major learning points ninyo doon sa nung nagsisimula kayo ng business, no? Until naging nuwatay na kayo. So, ano yung mga major learnings na nakuha niyong dalawa? Yung sa business namin, kasi it's not only internet cafe at saka bill of transfer yung pinasukan namin. Pumasok din kami sa sa call center. So yun ang mga challenges, marami doon because dito naman sa bill of transfer namin is sure siya eh. Kontrata lang pirmahan mo, tapos tuition fee, tapos at the end of the month magbibigay ng bayad yung school. Hindi talaga mag-skip yung school. Kasi yung demand talaga kailangan nilang computer eh kasi kung wala silang computer, iki-question sila sa sa DepEd. So needed talaga nila yon. Pero yung challenges namin na encounter is during the time that we put up a call center. Kasi yung IT ako, I thought na ganon. Ang problema lang is that hindi kagaya nitong bill of transfer na I have a concrete plan. Meron akong plano. Ito is I was relying on other persons. So yan ang mistake. You do not rely on other persons. Kailangan ikaw talagang gumawa eh. So si Sister, ikayo anong sa journey ninyo getting into these different businesses, what have you learned? Gaya ng sinabi niya, don't trust too much sa mga business partner. We tried yung mga joint venture din, nag-venture din kami sa mga ibang business partners, pero pag hindi mo 100% yung knowledge sa business, tapos nagre-rely ka lang sa iba, wag na. And then sa partnership talaga, meron niyang magiging problema. Oo. So kung go into partnership, kailangan may sistema. Transparency, tapos kailangan lang na meron na kayong sinusunod na mga reportings. So very particular din kami sa reporting. Yung mga gusto namin makita. So paano na yung business ganun. Diba tinuturo natin yan sa sa SGMB, keep good records. Oo. Have a written agreement. Yun talaga. Needed talaga eh. So you've by your experience you really encountered some setbacks, but those are very good learning opportunities para maituro din natin sa iba. So you still enter into partnership kasi parang medyo napasok kayo doon sa dati, but so you've learned. So are you still open to that? Do you still do that? No, we don't do it. Hindi na. But we have existing partners. Okay, meron naman. Na talagang naiwan namin like mga Japanese. They are good people naman na magpausap. Ang lang doon is yung trust tsaka yung kasi ang sa amin is we are really very honest to our partners eh. So yung mga Japanese, marami nga sila because they have trusted us. Nakita naman because kumikita sila, wala na kami, we are not cheating them. Kasi every time na magbigay kami ng income statement nila, lahat by receipts yan eh. Kasi computerized siya.
So by Okay. receipt. So they are free to audit us anytime they want. So sometimes they will have to visit our office, tapos chine-check nila doon. Maski wala kami, sabihin na lang sa kanila kung they have any questions. But for the past 10 years, Mhm. past 10 years na partner namin yung mga Japanese, walang reklamo. Walang problema. Pero Walang- minsan madali maging transparent pag maganda yung takbo eh. Pero pag pangit ang takbo, paano yan? Ganon din. We want to give the negative, kagaya ng nung Pandemic. pandemic. Ah, Grabe talaga yung mga Hapon. When they came back here in the Philippines after the pandemic, talagang baw ng baw sila sa amin. Yeah. For Because- saving the business. Because we saved the business. mhm. Yung pandemic, ang daming nagsara. But when they came back, na-realize nila na walang nagsara sa kanila. Okay. No, We so saved ganun it naman. With our own money. Mhm. Maski wala siyang kita, tapos yung mga expenses, renta, pinagtiyagaan talaga namin. Kinausap namin yung mga yung mga may-ari ng mga building, ganyan. Pinag-usap talaga namin. So when they came back, talagang the business is still there. Mhm. So, So ibig sabihin may paraan din, may paraan din, but you have to really be transparent and talk to people. Just be or honest lang transparent with talaga. people. Transparency. Kasi ang laki ang dami nagka-problema dahil sa mga rental niya noong pandemic, di ba? Oo, ang dami. Pero think of it, that was, sabihin natin, for 2 years, talagang walang operation, zero. O di kaya, nag-operate man na off and on and off. Pero na-save pa rin namin yung business. Very good. So thank you. So yun, keeping good records, being transparent with people, no? Tinuturo din natin yan, di ba? Integrity Yeah. before profit. No, tinuturo natin yan. So that should be one of the things that will make us different as LDS entrepreneurs. Sige, punta na tayo sa Nuwatay, no? So franchising. Paano nyo ba na-develop yung napakagandang brand ng Nuwatay ngayon? Na kahit saan ako pumunta, Luzon, Visayas, Mindanao, nakikita ko yung Nuwatay, kaya nagulat sila nung nalaman nila, member pala may-ari pa. So paano, how did it evolve to become a franchise? Pag-develop ng franchise is not that easy. Kailangan, number one talaga is that if you get into franchising, kailangan yung business model or yung business mo should be in positive earnings siya. Talagang kumikita na siya. Because you cannot sell a franchise na yung business mo talagang lugi eh. So kailangan doon. Ang problema is that how are you going to convince them that ito talagang kumikita siya. So ang binuksan namin is isa lang because we still have the business, yung build, operate, transfer. Isa lang binuksan namin. But when the franchise came, number one, ang sinabi ko is, yun nga, kumikita siya. Tapos we keep records so that every time they will ask na, itong business ninyo, kumikita ba? So meron kami ika-present. Number two is that if you franchise, yung franchise fee mo, kailangan affordable talaga. Kasi wala ka pang pangalan eh. You're not Jollibee, you're not McDonald's. So when you franchise it, parang ipamigay mo na lang yung pangalan mo. Yun nga sinabi ko kay Ana, if we franchise this one, we need to propagate the name. So how are we going to propagate the name na kung yung franchise mo is mahal? So i-franchise siya na mura tapos wala pang royalty fee. Kasi yung franchisee mo will become your marketing arm. Sila yung mag-market sa inyo. Tapos alagaan mo talaga yung franchisee mo. Tulungan natin sila na mag-success talaga. Okay. Pagdating ng 10 So ibig sabihin nung nagsimula kayo, hindi ko muna sasabihin kung magkano yung franchise. Okay, so nagsimula kayo, iba yung franchise fee nung nag-start kayo compared to now. Yes, Okay. very very affordable talaga. Even the normal people nagtatrabaho, if you want to get inside yung at that time, you can afford really the Wow. multi-business that time. Kailan yun? 2005. Sana may rewind, Yung 2005, swerte yun yung nakakuha sa amin. Swerte sila. Pero in my mind, sa amin din ni Ann, sabi ko, swerte din kami. The reason is that they believe on us. Kasi kung hindi sila nag-believe, wala kaming pangalan ngayon. They brought their name, they brought our name eh.
Oo. Nagbigay ng pangalan din talaga sa amin yung mga franchisee na yun. Oo. Talagang Yung namuhunan muna kayong lahat, no? Pareho kayo namuhunan doon sa pangalan na lumaki, magkaroon ng value, mapagkatiwalaan ng tao. Yeah, yun doon. Tapos kailangan mo i-maintain mo talaga na talagang it's a wholesome business. Okay. So bago Tapos niya ituloy yung mga tips, how profitable do you think should it be para sa mata ng franchisee maging interesting sa kanya? Paano ah, niyo masasabi na ito enough ito para maging attractive na business? meron akong ginagawa na projected income statement kasi ang sa akin talaga, yung role namin between husband and wife, ang sa akin is planning talaga. Mm-mm. Lahat ng planning, systems, lahat ng Mm-mm. paano ipapatakbo ng businesses sa akin. Ah. Eh, si Ann, ano lang siya, pera. Siya nagbibilang kung ano ba. Tama ba ang kwentado ko? Siya ang tumatanggap ng pera. Ako wala akong pera. Sa finance naman ako. And I think that's a healthy 'di ba? Ang na healthy yan na combination. Nakikita ko yan sa mga yung mga successful na husband and wife ang team. Yung sister usually minsan yung entrepreneurial yung isa, no? So siya yung nagbibigay ng direction ganyan. Pero pag walang nagko-control sa kanya, pwedeng sumablay din yung decision. Kaya maganda may isa na magaling naman sa pera, no? So Ang planning lang talaga sa akin. Tapos yung sa pera, ang inihingi ko lang yung pamasahe ko at saka pagkain ko. Wala na. Yun talaga. okay. Yung mga anak ko All ayaw account record. mama sa akin. Keeping good records din, sister, ano? Keeping good records din. Okay. So, pinapakita niyo yon. Parang may ano ba kayo? Parang, how did you know na ito maganda na to na para sa, attractive na to para sa franchising? Meron kasi akong projected income statement na talagang if there will be a customer na papasok sa iyo at 15 customers per day, 20 customers per day, 30 customers per day, parang ano ba yung projected niya na kung papasok doon, makikita mo yung ginawa ko na lalabas doon kung ilang buwan ang ROI mo. Okay. So sabihin natin at 15 customers, at 10 customers na papasok sa iyo every day, mag-break even ka. At 15 meron ka ng kinikita, pero yung ROI mo aabot naman ng 4 na taon. Pag 20 customers, yan magiging 2 taon na lang So ROI mo. nakita niyo na ang kung yung balik ng pera ko mangyayari in, obviously kung months lang yan, very attractive yan, no? Yeah, yun nga ipapakita namin. Then tapos ibigay namin sa prospective franchisee. Tapos silang magdesisyon. Sasabihin namin, if you believe in the business, sabihin natin na if you believe that you can get 20 customers per day, then get the business. Talagang i-recommend namin if you believe. Okay. Kasi makikita doon sa projected income statement. Yun ang guide, yun naman ang guide namin pag when we get into the business. Kasi pag 20 customers ka, kikita na siya. Hindi ka rin hindi ka rin mahihiya. Kasi totoo talaga yan. Lalabas yun talagang totoo doon. Because the projected income statement na ginagawa ko is conservative siya. What I mean conservative is that as much as possible, yung income na yun, mababa na projected. But in reality, yung income pag nag-operate na, mas mataas pa doon kaysa ginawa kong projected income statement. So that means if the franchisee gets into the business, pagtingin nila sa binigay ko, hindi siya bloated. Binigay ko, tataas pa siya ng siguro mga 30%, 40% based sa ginawa ko. So hindi kayo nag-oversell, di ba? Hindi ka nag-oversell na ganito ang... Wag talaga, you will have to tell the truth. Kasi mahirap Ang sa akin din, takot din ako doon, baka balikan ako sa franchisee na nagbibenta kayo ng tapos hindi pala kumikita. So yun talaga yun. Sabi ni Sister Ann, kayo lang ang nag-draft nung niya nung wala kayong consultant. No, you did this all on your own, no? Walang binayaran na consultant, walang expert. So Ako lang gumawa. that, no?
no? So I'm sure you made some mistakes along the way, no, by doing that, no? So what did you learn along the way, no? How did you become so successful na doon sa given na wala kayong consultant, this was your first time to get into franchising? Although I think helpful din yung ginawa niya na business model before kasi sanay kayo mag-partner doon sa mga schools, di ba? Yeah, yeah. So you had a sense of that perspective na you're working with others. So anong natutuhan nyo, how was that journey like building your own franchising agreement? Yung mga franchise, may mga may mga butas din, like for example the number of years, kasi yung ginawa namin lifetime eh. Swerte yun, nakakuha ng lifetime, di ba? Okay. Yung mga ganun lang, pero it's not that big deal kasi kung lifetime naman, edi lifetime din bayad nila sa royalty fee. Okay, so may royalty naman di ba? May royalty naman. Oh. So ngayon hindi na lifetime. May dapat mag-renew sila ng Dalawa na siya. May If you option want na. if you want to get into lifetime, may price siya. Tapos yung 5 years lang may price din. Okay. Parang they have the option na pumasok sila. Kasi pag minsan yung iba skeptical pa sila even though we have the name already. Skeptical pa sila na mag-lifetime sila. So they will have to test it on the 5-year contract. Kasi after 5-year contract, pag tingin nila is maganda naman, they can extend it. Galing, no? So, and how is it working with franchisees? Ano mga challenges ang na-encounter nyo? How do you screen if this is going to be a good franchisee o magiging magandang partner sila? Wala naman talaga yung screening namin. Ang sa amin lang is that we will have to ask them kung anong business din nila eh. Mahirap na nang iba yung pero wala naman talaga kasi when they get into franchise ang karamihan ng kausap mo talaga is are entrepreneurs eh. So magkasalubong din yung yung mind nyo sa kanila. Pero ang challenges lang namin during that time was that yung pool of people na mga therapist ba that we will have to produce para sa kanila. Oo nga, no? So, Yun pala. Yeah, ang ginawa ko, ako na rin. I went to different barangays, mountain barangays, hanggang dumating ako ng Mindanao, Okay. to recruit people. Kasi mahirap when you go there, pag hinalaan ka nila. So I should be the one. So ako nag-start talaga. Pero ngayon, I have trained people. We have HR na talaga. Na I have trained them how to do it, ganyan. So they're doing So, may recruitment na kayo. Yung training niyo ba in-house or do you hire from TESDA, mga ganon, experience na Wala, in-house talaga. In-house talaga. Kasi hindi pwedeng yung training sa TESDA tas kukunin mo. Kasi ako, maselan ako. I have a system na they will have to follow it. Yung training, meron akong modules na ipa-follow nila. So they need to follow it. So yung iba nagpa-franchise kagaya parang gumagaya sa amin, nagpa-franchise na tapos sasabihin sa franchisee ilang buwan ng training nila, sasabihin na 30 days daw. Pero the truth is 1 week lang tinitrain nila kasi kinukuha nila sa ibang mga massage shop. Ang sa amin is 30 days is 30 days talaga. Totoo talagang 30 days. May standard kasi kami, pinasunod. May standard kaming pinapagawa nila na training eh. So that means pag pumasok ka isang franchising Hatay, tapos sa iba, the same massage talaga yan. Oh, ang galing, no? So paano nyo na maintain yun? Okay, may standard tayo, pero minsan problema dyan, yung pag-maintain. So how do you maintain the quality? Given na ang dami nyo ng nationwide na kayo, ang dami na. Pag ganyan kasi ang naturally, the franchisee, sila na ang doon. Sila na ang responsible doon. Kasi kung hindi nila ma-maintain, yung customer nila, hindi rin ma-maintain nila. Because the customers will be looking for the authentic Thai massage na ginawa namin. Oh, okay. So, kung hindi nila na-maintain, wala talaga yan. The truth is, kung tatanungin ako na kami pumupunta doon, we don't have time anymore. So we just leave it to the franchisee na sila na lang talaga ang Pag minsan, may mga reklamo na nag-i-email sa amin direkta, then we will have to call the attention of the franchisee. Kasi
sa dami ng franchisee, hindi na namin kaya yan eh. Mm. So anong responsibility ng franchisee sa ano? Kasi yung iba inisip na pag franchise parang Jollibee, parang McDonald's. You never see the franchisee doon sa store na 'yan, di ba? So yung sa Nuwatay ba, ano ang nature ng ano niyo? Na magiging responsibility ng franchisee? We will have to manage sila talaga. So may involvement sila. May involvement sila. No, so yun yung isang difference ng franchising agreement na 'yon. Tapos motivation sa mga Mm. we will have to teach them kasi kailangan din need to motivate kasi tao ito eh. We are talking about people. People cannot be managed. Hindi kagaya ng isang object na pag nilagay mo sa isang mesa, talagang mag-stay sa isang mesa. So paano niyo tinitingnan 'yon? Kasi I'm sure hindi lahat ng lahat ng makakausap na may pera ako. Maganda yung brand ninyo. So kaya ko magbayad. So pero pangit pala ugali. Paano yun? Yeah, meron talaga. Yeah, meron talagang ganon. So magre-report yung yung mga therapist namin. Mm-hmm. And we will have to confront them. Sasabihin talaga namin na you're not treating them. Kasi if you're not treating them well, we will not give you anymore. Sara yung nila. So ganon. Sinasara niya yung sinasara niya yung na-experience niya yan. Yung support. Yung support lang. Hindi na kami support ng mga therapist ba? Yung isi-send mo na therapist. Okay. So ibig sabihin, syempre, aalis yung mga therapist kasi pangit ang management, di ba? So hindi na kayo magpapadala ng therapist doon. So ganun ang nangyayari. And eventually, they will cool down. Tas we will have to tell them na hindi na paano i-treat ba. But once they do it, wala, balik naman. So normally nare-resolve naman. Na-resolve naman, hindi naman masyadong No, hindi dumating doon sa point na naging matigas din sila na hindi, negosyo ko to, nagbayad ako ng franchise sa inyo. Hindi naman. Okay. So maganda. Okay, so may mga pa ba kayo? From the perspective of the franchisee, based sa experience niyo, anong hinahanap nila? Kasi naging parang ang bilis niyong kumalat di ba? So what do you think is the key? Sabi niya, dapat syempre kumikita, keeping good records, no? May papakita kayo na records, so mabilis mag-attract, no, ng mga franchisee. Pero yung retention and helping the franchise become more successful. So ano pang nakikita niyo na dapat na ginagawa doon? Continuous manpower support lang. Kasi come and go din yung ibang therapist, yung mga masseuse. So magkakaroon ka talaga ng problem sa mga therapist. So continuous support lang. So on our side naman, continuous din ang training namin. Hindi kami nagtitrain, nagre-recruit kami ng mga tao from different parts sa Visayas, pati Mindanao. Hanggang Mindanao na sa yung recruitment namin. So, paano nangyayari yan? Kasi parang continuing siya kahit na sa bagay palagi naman may nag-a-apply na maging franchisee na parang gano'n. So pero may forecast kayo na ganito, kailangan mag-train tayo ganito karami. So how does it work? Yung sa HR namin, pinalagyan namin ng quota sila. They need to recruit this number of people every month. Okay, so medyo malaking investment din 'yon, no? Kasi malaki talaga. Oo. Malaki talaga because yung HR namin ng mga tao nagbabiyahe din sila eh. Oo. So would you say na ito yung ito yung kasi susi 'yon sa negosyo ninyo kasi it's really service di ba? Manual service 'yan eh. So ito ba yung isang, anong rule of thumb ninyo in terms of investing doon sa sa portion na 'yan ng business ninyo? Yeah. Investing on people Investing on kasi people talaga. lifeline yan ng So nag-allocate kayo ng budget na ganito talaga dapat mag-spend tayo ng ganito. Parang sa ibang kumpanya kasi R&D nila, kunyari sabihin nila every year 5% ng profit natin dapat ilagay natin sa R&D. So sa inyo parang naka-fix na 'yon, naka-allocate na 'yon. Allocated talaga yan.
Okay. And then you have your in-house trainers, no, continuing din sila na ano na nagde-develop ng ano. So Yeah. paano kung nag-oversupply nag-overproject kayo sa trainees? Nangyari na ba 'yon na mas marami tayong na-train kaysa sa nag-apply ng franchise? Hindi pa. Hindi pa. Okay, palaging mas malaki yung demand. Kasi So kung ano sabihin nangyari? natin kung merong magbigay sa amin ng 1,000 na i-train namin every month, happy na kami doon. 1,000 katao. Talaga? 1,000 every month? Oh. Wow. Ang dami niyo pala talagang tinetrain. Kasi yung tinetrain, pag sinabing 1,000, it doesn't mean na ang matatapos dyan 1,000 din eh. May fallout din. May fallout kasi 30 days siya, mananakit yung kamay, tapos ano siya, Hindi pa ilalagay, niya para sa akin. uuwi, o tapos tatawagin ng nanay tatay na, uy, umuwi ka muna Kaya rito kasi buntis. hindi ka na, buntis. Daming factors na hindi matapos. Oo. So normally anong rule of ano naman ang ano niyo doon, parang benchmark ninyo na ilan ang matatapos dito? 70%, 60. Mataas taas pala ng fallout. So malaki talaga ang investment ano. Malaki So, talaga. Ng training ka, kung nawawala sila, expenses na namin yun eh. Kasi Oh. ang training is pinapakain namin sila. talaga hina-house niyo sila. House. Alright, so yun sa mga interesado na mag-franchise ng business sila, nakita nila may successful silang business model. May ano pa ba kayo? May mga natitira pa ba kayong gustong i-advise sa kanila? I think very important yung sinabi niyo kanina na dapat make sure your business is profitable and it's on record. And your business plan is conservative, hindi oversold. So, Yeah. napaka-importante na ano na kasi may iba nag-oversell no, parang binebenta na talaga nila yung franchise eh. So, not concerned about the welfare ng investor. So may iba pa ba kayong gustong idagdag na na advice din sa mga gusto mag franchise ng business nila? Ikaw, man. Ano lang, yung kailangan lang yung kasi nagbibigay nga kami ng PIS, no? So binigay na namin sa kanila yung decision if Isa pala, yung yung trade name niyo kailangan i-IPO niyo. Oo, napaka-importante, no? Nilagay ko rito sa note kay. Oo. Kailangan i-IPO niyo. Kasi after 5 years na, baka may ibang kukuha ng pangalan. Hindi na sa inyo yun, yung pangalan. I-build mo eh. So how soon did you do that? Para sa Nuwatay, how soon did you do na kailangan natin i-IPO ito? Kaagad, mga after Kaagad. 2 years, 3 years yata. After 3 years, nung nag-propagate na talaga kami, pina-IPO na namin. Nakita niyo na may may equity na itong pangalan natin. So, and mura lang naman Mura lang naman ang Hindi Hindi. magkano talaga? Kailangan ka mag-hire ng Mag-hire lawyer. ka ng lawyer talaga, IPO lawyer. So, first, siguro namin, nag-engage kami ng lawyer. So, magasta kami ng around 60,000. Okay. Para lang pag-IPO. Para lawyer lang, Oo. pag-submit lang ng IPO. Kasi masilat siya. Like for example, the color, yung font, o yung name itself, ganyan. Okay. Anyway, dun sa mga nakikinig sa dito, kasi we also want to provide that service. No? So kung may mga franchise possible na gusto magpa-IPO dito, you can also get in touch with the academy. Baka we can help out para to learn also from the experience ni brother and sister. Okay, so doon naman sa medyo liitan natin ng konti kasi nagtuturo kayo ng SGMB eh. Nakikita niyo yung mga nagsisimula talaga ng negosyo, no? And problema palagi nila, wala kaming kapital eh. Hindi kami makasimula. Anong maka-counsel niyo doon? Doon sa mga gusto talagang magsimula ng maliit, no? Nagsisimula pa lang sila ng negosyo nila o gusto pa lang nila magnegosyo. Maghanap talaga ng kapital. Kaya magagawa doon, you need the capital. So, kasi isa sa tinuturo namin sa academy is start small, think big. Okay? In fact, isa sa activity na sinisimula namin yung ako na-experience na yung paperclip activity. No? Yeah.
So, Ginag- na iti-trade nila yung paperclip, no? Actually, naalala ko, mayroon kayong shinare sa akin na kwento, di ba? Yung, naalala niya yung wall, yung mural. yun. Part din yan. Ng, Okay. So, I need to get the contract of that school kasi malaki siya eh. ah, So, sinabi ng, kasi ang problema ng eskwelahan na yun is parang pabagsak na siya. mm, Tapos parang may mga Hapon na pumunta doon kasi bibilhin eh parang ano na yung may-ari na ay wala magsasara na kami. Sabi ko, tutulungan kita ipa-renovate i-repaint yung buong ano mo, buong school mo tapos tawag nito, pagandahin natin yung wall mo basta mm, kukuha ka sa akin ng tawag nito ng computer. magtatay ng kontrata na bill of Ah, transfer. Malaki kasi yung na school eh. Daming ah, estudyante. ah, Sabi niya, wala akong pera. Sabi ko, sige, ako na lang gagawa dyan. So, ah, mas piso, wala akong ginawa doon. mm, Ang ginawa ko, nagpa-poster making contest ako sa mga estudyante niya. Tapos mm, kung sino man yung winners na yon, siniselect ko lang 10, bibigyan sila ng prize starting from mm. 10,000, 5,000, tapos consolation prize 1,000, 1,000, ganyan. Parang ano pala 15 or nakalimutan ko na yung pera. So ang perang ginagamit ko doon, expenses doon, ang ginawa ko, may mga business establishments na malapit doon sa school. Nagpadala ako ng letter na gusto niyo bang mag-sponsor ng isang wall doon sa school na yung pangalan niyo ilagay doon. Like for example, Dunkin Donuts. Advertisement nila yan eh. Kasi wall, ang laking wall, daanan sa mga ano. Oh, so every wall na na mag-sponsor sila, that is worth 10,000. Mm. So parang may nakuha ko na 5 or 10 ba yun? So I have 100,000. So yung 100,000, yun ang ginastos ko para sa pintura, para sa mga tao, mga labor na naglilinis doon. Mm. Tapos yung pintura naman, meron akong kaibigan nagtrabaho doon sa ano ba yun? Nippon, sa Nippon. Siya yung manager. Sabi ko, meron ka bang reject na pintura dyan? Baka magamit na. Sabi ko, maski ano lang, mga 20 gallons. Sabi niya, hindi gallons ang ibigay ko sa iyo. Anong ibigay mo sa akin? Isang paleta. Paletang pintura. So may problema siya na sinusolve mo pala, di ba? Oo, kasi paano niya, itatapon na niya yun eh. Ah, Kasi expire na tapos yung iba talagang UP-UP na yung mga yung cans niya ba. mm. So yun, wala akong ginastos, nag-sign siya ng kontrata maski piso. Tapos yung mga estudyante nakapagpera din. So that Galing. is one way of doing it. Yung ano Mm. ba, yung ganyan na mga ideas. Yung creativity ninyo. di ba? Tapos yung yung computer din nilagay ko doon. Kasi 20 computers siya. Tapos I need to have a capital of 500,000. Mm. What happened? Wala na akong 500,000 eh kasi marami na akong schools na close. Mm. So may kaibigan ako nakaproblema siya. Timing din na 20 computers talaga na parang niloan niya sa isang tatayo siya ng internet cafe tapos hindi kumikita. Bago pa yung computer siguro mga 4 months, 5 months pa lang. Tapos umiyak na siya kasi hindi niya kaya ng bayaran ng Mm. yung yung loan niya doon. Sabi ko, sige ako magbayad ng loan mo. Magkano ba yung loan mo? 'Di ba? Sabi mo ano ba yun? 2 years yung loan niya. Sabi ko, babayaran ko lang yung loan mo within a period of 1 year. Mm. Kukunin yung 20 computers mo. Mm. So, kuha ko yung 20 computers niya. Nagbigay ako ng check niya for 12 months. Pero ang nagbayad talaga doon yung school na nilagyan. Ang galing, di ba? Wala akong doon, capital doon, maski piso. So yung network natin helps a lot no. Kung kaya importante na i-develop, i-nurture yung mga friendships na yon para pag may problema sila, we can be a part of the solution no. And that can actually result to resources na hindi manggagaling sa atin. Yeah, So tama. So sister, since ikaw ang humahawak ng pera, which is very important sa business. So ano naman ang sekreto mo in money management no? Managing the cash flow no na hindi kasi yung iba
pag biglang dumating yung pera, akala nila lahat kanila na yan eh. Tapos biglang napuputol yung negosyo kasi tumigil yung cash flow. So anong sikreto mo? Kasi kami, pag, pag may pumasok, Mm. kailangan unahin namin magbayad ng loans. Mm. So, hindi kami masyadong, actually, hindi kami masyadong bumibili ng yung mga ano na gamit, unnecessary ba. Mm. So, una muna, pambayad ng loans, education ng mga bata, tapos sa ngayon, lumalaki yung company namin. So, yung sa operations, kung ano mang kita namin sa operations, hindi namin yan ginagalaw. So, kami ni Kenneth, soldado din kami. Mm. May dalawa. So, Pay yourself a salary. oo. 10,000 naman. Kasi malaki siya kasi siya nagawag sa pera eh. Oo. More on, sa ngayon, ang mga ano namin is yung nasara namin ng mga outlets. So, during the pandemic, meron kaming 10 sinara. So, unti-unti na namin binalik para mabalik naman yung ano, yung mga gusto namin ma-achieve na number of company-owned na outlets. Galing. So siguro last questions kasi kinuha ko na yung marami yung oras, no? Being members of the church, how has the gospel influenced your decisions, your perspective as entrepreneurs? Paano kayo na-influensyahan ng beliefs ninyo, yung spirituality ninyo sa pagpapatakbo ng negosyo? Importante talaga ang spiritual guidance. Mm. Tapos yung pag-apply mo sa yung mga business principles na natutunan mo. Mm. Si Kenneth very particular sa honesty. Gusto niya gusto niya kami sa mga client namin, magsabi kami ng totoo. So sasabihin talaga namin ang like we present the PIS, sasabihin talaga namin ang kung ano ang magiging problema, tapos anong magiging mga tawag nito, future problems kung merong mga manpower crisis, ganun. Mm. So, honesty at Mm. saka yung meron sa business din kasi meron din yung mga franchisee na nilulook down ka rin. So, ka lang, remain humble ka lang. So, Okay. oo. Walang natutunan namin 'yan para kami din yung like we have a client na Justice, sabi niya sa amin, alam mo, kayo lang ang inano namin, kayong dalawa lang ang inaalaw ko na magagalit sa akin kasi napaka-humble yung tao, tapos Justice yan. Justice siya. Mm. Napaka-humble yung tao, tapos napaka-honest niyo. So, sinabihan talaga namin, takot din kasi kami. Kasi may baril, palaging may dalang baril. Pero pinagagalitan niyo. Pinagagalitan namin. Kasi, Minsan sasabihin ko, sir, huwag naman ganun, na ganyan. Na kasi minsan judge siya eh. So, strict to. Yun nga, sabi niya, sige, makinig ako sa inyo. kasi humawak siya ng baril, nagagalit siya sa mga therapist. Sabi niya, papatayin ko kayo. Nanginginig na yung therapist. Oo. Sabi namin, papauwiin namin yan. Sige, wala. Yung Nakikinig naman siya. nakikinig siya. So Magaling kami lang daw allowed na sa kanya. And somehow I think that influences them, kahit na minsan hindi naman sila naging member ng church, pero they're influenced by the light of Christ now because of you. Oo. Pero alam naman nila na LDS naman talaga kami. Oo. We'll have to Kaya tell lalo na yun, di ba? Parang mas importante yata na brand yun di ba? every time na mag-opening, tapos yan, may mga blessing na ganyan. Magsasabi talaga kami. Yun nga, ang namin is that because of the gospel, we stand for honesty and truth.
So talagang every time na magkausap kami ng franchisee, we will have to tell them kung ano talaga ang problema. Sasabihin namin na itong business na ito is not only profit that we will have to tell you about, na talagang kikita ka ng pera. Marami din kang problema maano nito. Pag minsan iiyak ka rin. Yun, Oo. sasabihin talaga namin. Kasi pag minsan, yung nagsisell ng franchise, they won't tell them na sa mga problema kasi hindi sila bibili ng franchise eh. Yung sasabihin mo sa problema, ang problema. Ang sa amin talagang sasabihin talaga. So that they are aware na when the problem comes, ito na yung sinabi nila. So wala kaming ano doon. So we don't have fear. So the relationship, maganda pa rin. Hindi ba kayo natatakot na nung nagsisimula pa lang yung franchise ninyo na gano'n kayo ka-honest? Ganun Open talaga. book. Open talaga. Open Open book book. talaga. Yung Pero I think ano, that has, no? That has helped you build that franchise in a solid yeah, way. yun talaga ang nagkapag-build. Kasi we will have to open the book. So sabihin namin, if you don't trust us because ang branch namin is isa lang, you go to our isang franchisee, ask them. Kasi ang hiningi namin yung mga bagong franchisee namin, sabihin namin na pag may mga tanong, kindly ano naman sa kanila, entertain naman. Sa totoo talaga sa Manila, ang nagpa-spread talaga namin ng franchise is yung mga franchisee din namin doon. Kasi pinupuntahan sila doon, sasabihin na, ito, sina Kenneth, si Ann, mabait yan, ganyan. Sila nag-spread din. So they were the market, they were our marketing arm talaga doon sa Manila. Kasi pag minsan, pagpunta namin doon, masak na lang kami sa franchisee naman ng tawag nito, prospective franchise, na sabi, hindi na kami magtatanong, bakit sir? Because they have asked the questions already doon sa existing franchise namin. Hindi ba sila nagiging parang threat doon sa ibang franchisee? Pag nagtatanong, magpa-franchise ito, baka tumabi Ayun. to sa akin. Hindi naman kasi Meron na. we have tawag nito, we have a May agreement kayo ng geography. proximity distances na hindi sila pwedeng magbukas ng ganito kalayo, kalapit. Pero ngayon meron na kasi sa dami talaga ngayon meron na Ayaw na nila share sa pero malalaman pa rin ng franchisee, tatawagin sa amin sa phone. Maghahanap pa rin ng paraan how to get to us. Yung ngayon, yung mga baguhang franchisee namin, pag tinanong sila na ganito, hindi na sila magsasabi doon. Hindi na sila ganun ka-open. Kasi may plano pa sila mag-expand din siguro, no? Gusto nila na mag-expand. Kasi karamihan ng franchisee namin, hindi isa lang eh. Meron kaming franchisee na yung outlet niya is 16. Wow. 16 franchises. Meron kaming 13, meron kaming 11, meron kaming 6, meron kaming 7. Karamihan multiple eh. Hindi naman yung nag-franchise namin, isa lang kinuha tapos enough na. Wala eh. Karamihan sa kanila is multiple. Which really shows that they're happy with the business, no? And so parang nakita ko sa inyo, una, masaya sila dun sa produkto, yung sa service, no, no? And then later on, they find out na you're great people to deal with. So kaya yun ang nagpapatagal sa kanila. So, well, sabi ko sa sister, kulang yung 1 hour eh. So, but this is all that we have right now, no? So, and I hope I can invite you again in the future, no, for a future session. We'll talk about other things. But thank you very much for your time tonight and great words of wisdom, great tips, no? Many simple things, but yun nga, yung simple things really translate to something great, no? And I hope yung mga nakinig ngayon, nakikita ko sa Facebook yung mga nagko-comment. Some of them I know are current entrepreneurs, no? Na-meet ko lang recently. And I'm sure they already got a lot of tips that will help them also grow their business in a very solid foundation katulad ng ginawa ninyo. So thank you again, Sister Annabelle and Brother Kenneth, no? And God bless you. I hope you will continue to bless more lives with the teachings and the example that you're setting doon sa, hindi lang sa Cebu. So ngayon, kilala na kayo ng mga member, no? So I hope naman they will be inspired, and also maybe some of them might ask you for some mentoring
and it will also help them become better disciples of Jesus Christ now in doing that. So, well, good night to everyone. Thank you again. Thank you for tonight, Brother Ken, Sister Ann, and God bless you and your family and your mga future endeavors in time. So, till our next podcast. May last you. words pa ba kayo? Baka may nakalimutan ko, baka may last words pa pala kayo. Wala. Wala. Yung ano lang, for those who wanted to get into business, don't stop dreaming. Kasi yung dream is free. Tama. It's free to dream. Yung mga gusto pala mag-franchise ng Nuwatay, they can just go to your website. Nakita ko yung website niya, very simple. It's very simple and thorough naman din yung ano ba. So, Yung sabi gumawa ng website, member din eh. Oh, very good. Nabitin daw sila. So, ito lang muna ngayon. So, sa susunod na ulit. So, thank you. And good night, Sister Ann, Brother Ken, and to our listeners tonight. Still, till our next podcast. Okay, Thank you. you. Bye. Thank you.